Titignan natin particular itong Vietnam na claims, no? Kasi lagi kasi tayong China ng China ng China. Lagi na lang China, China, China. Kiniklaim yung mga islands na kiniklaim din natin. Ngayon, kung tignan natin particular itong Vietnam, yung kanilang mga claims, 49 49 to 51 yung outpost na kanilang constructed na ng mga kung anong mga sa mga features diyan sa Spratly Islands, no. So isa nga dito ay itong Allison Reef na kung saan tinatawag nating De Jesus Reef. So basically hindi lang China, kasi sa China tinatawag nilang Luminjiao. Pero ang may control niyan, kung titingnan natin ang may control niyan, ayan po ang Vietnam. So, ang tanong, dito pa lang, bakit hindi natin kinukundina yung Vietnam o bakit hindi natin puntahan yung Vietnam? Panay tayo China. O ito din isa, Amboy na Key. As you can see, kung puntahan natin itong Amboy na ito, ang tawag natin diyan ay Kalanchaw Key. Kalanchaw Key. Pero ito po ay kontrolado ng Vietnam. Kung titingnan natin yan, napakaganda. Kung sana mapuntahan natin at kunin natin kasi o kaya lagyan natin kasi sabi natin atin ito, 'di ba? Isa nga dito is yung Bark Canada. Ayan, Bark Canada Reef. At ito ay tinatawag natin na Mascardo Reef. Pero ito ay occupied at kontrolado ng Vietnam. Hindi nga ito inaano ng China. Hindi ito walang tension with China. So, ang nakakatawa rito, nakita niyo may airstrip na yan, Ayan, may airstrip na yan. May helipad. Kung titignan ninyo, ayun. Hindi lang yan. Kung puntahan natin yung iba, Central Reef, ganun din. Ano ang tawag natin dyan? Ito po ay claim by us. Atin ito, sabi natin. Ang tawag natin dyan is Gitnang Quezon. So, tanong ko sa mga pro-Philippines na nagsasabing pro-Philippines sila pero panay sila China ng China. Ayan po, Gitnang Quezon. Pero may helipad na nga ng Vietnam, may mga bahay-bahay dyan kung makikita ninyo. At hanggang ngayon patuloy yung kanilang pag-develop dyan. Ano pa, itong Colin Reef na ang tawag natin dito ay Rojas Reef. Ayan. Rojas Reef pero controlled by Vietnam. At kung titignan natin, as of 2025, yan na po yan. Yan po. Diba ang galing? Ang galing ninyong pro-Philippines pala kayo, Pero hindi ninyo ito may pagtanggol. Ito Cornwallis South Reef. Ang sa atin, ang tawag natin dyan is Osmeña Reef. We're talking about Spratly Islands, guys, Spratly Islands. Pero hindi natin kayang angkinin or kalabanin ang Vietnam. Bakit? Takot kayo, Kasi ang Vietnam lumalaban yan. Ano pa? Discovery Great Reef. Ito po, ang tawag natin dyan is Paredes Reef, controlled, occupied by Vietnam. Sige, kung talaga kayo. Sige, girahin natin to. Kundinahin natin to, sabihan natin, atin ito. Hindi yung puro kayo China. Ito. Malinaw sa pangalan pa lang. Anong tawag natin dito? Silangang Quezon Reef. Occupied, controlled by Vietnam. Sige nga.
Matapang kayo, di ba? O bakit hindi natin kunin to? Grierson Reef. O anong tawag natin dito? Ito po ay kiniklaim din natin. Julian Felipe Reef. O. Ano kayo ngayon? Ang dami pa. Ito, Lad Reef. Anong tawag? Hindi natin kiniklaim yan. O ito, Lansdowne Reef. Ang tawag natin dito, pagkakaisa. Ang pagkakaisa. Nagkaisa na ang dilaw. Ang tae at ang pula. O yan. Puro kayo China. O ito pa. Namyet Island. Anong tawag natin dyan? Binago. Anong ginawa ni Marcos? Binago niya ang Pilipinas. Binago niya, nagsipagbalikan yung mga adik. Yung mga drug lords. Yung krimen, nagsipagbalikan. Kung titignan natin tong Namyet Island, o yung Binago Island sa atin, kontrolado ito ng Vietnam as of 2024. Makikita ninyo ang ganda. May mga bahay na dyan, ayun, inhabited by Vietnamese people. Bakit din natin kunin to? Pierson Reef o kaya Hizon Reef ang tawag natin dyan. Ito naman, Juan Luna. Paano na yan? Yan kasi, puro kayo China o Sanki. Bailan Island ang tawag natin dyan. Ito, Sincao Island. Sa atin to kasi Rurok Island yan Pero kung titignan ninyo, ayan as of 2025, yan, developed na, fully developed na yan. Ano pa? South Reef. Hindi pala. Hindi natin. Ito, Pugad Island. Southwest. Pugad Island. Sa atin ito, di ba? Pero controlled by Vietnam. Kung makikita natin, as of 2022 pa lang ito, ayan daming mga bahay na. May schools. Galing. Ang galing ninyo. Ito is Spratly Island, sentro. Anong tawag natin dito? Lagos Island. Lagos Island. Ayan, controlled by Vietnam. Ang ganda, may airstrip na, may mga tao. Paano na yan? Puro kasi kayo China Ito, Lopez Haina. Sos, wala. Lopez Haina. Ano pa? Itong West Reef, Canlurang Quezon Reef. Ano pa? Ito hindi natin kiniklaim. Hindi rin natin kiniklaim. Anong point natin dito, guys? Puro kasi tayo China. Hindi lang China ang nagkiklaim ng mga islands dyan, or rocks, or reefs dyan sa Spratly Islands. Including Vietnam, na agresibo din yan. Hindi po yung nagpapatalo kahit nga China, malaking bansa. Talagang nakipagbarilan yung mga yan. Pero nakita ninyo, kayang-kaya nilang maglagay ng mga structures dyan sa mga disputed islands na yan. Bakit kanyo? Dahil walang corruption sa kanila. Kaya nilang ponduhan, lagyan ng reclamation yan, lagyan ng airstrip, helipad, mga schools, paaralan, kumpletos rikado. Sa atin, merong ang nakatira sa Pag-asa Island. Pero corrupt din sila doon. Corrupt yung kanilang opisyal at kinukurap ng national government. Kasi kung talaga sila, dapat by this time, 2026 na tayo, dapat meron, kumpleto na yan sila. Dapat may mga satellite dish na yan sila. Hindi yung pipitsugi, yung network dyan. Dapat maganda na rin yung airport dyan or yung landing, yung airstrip natin dyan.
progresibo na sana yan. Nadagdagan ng mga tao, hindi sila naghihirap sana dyan. Pero ano yan? Considering na yung palibot ng Pag-asa Island, nandyan yung mga barko ng China. Pero anong ginagawa natin? Wala tayong barko, walang tagabantay na Philippine Coast Guard dyan o Navy natin. Dahil hanggang dun lang tayo. Corrupt kasi ang Pilipinas. Itong mga kiniklaim natin including Ayungin Shoal, Scarborough Shoal, kayang-kaya natin yan sana kung hindi corrupt ang gobyerno. So puro kayo China, without even thinking na 200,000 ang mga OFWs dito sa Hong Kong, 12,000 sa China, 30,000 sa Macau, na possible na mawawalan ng trabaho dahil sa anti-China hatred comments, statements ninyo without even thinking na kami po ang sinasakripisyo ninyo na possible na mawalan ng trabaho. At syempre, possible na big effect yan sa ekonomiya ng Pilipinas. Yun ang dapat ninyong isipin. China has been violating the sovereign rights of the Filipino people and the Republic of the Philippines. Well, syempre, sasabihin ni Tariela, China daw ang sumisira sa coral. Inuubos na pala yung coral sa ilalim. Well, Sir Ted, na mataan natin yan sa nangyari sa Iroquois Reef or Rizal Reef at mataan din natin yan sa Koda Shoal na every time na meron ng kumpulan ng mga Chinese maritime militia na yan, pag alis nila, we can say na talagang nasira yung corals dito sa mga pinaglumpulan nila. That's also another thing that we can look at, Sir Ted. But again, base sa ating mga experience at karanasan nitong nakaraan, no? Pero pakinggan ninyo, mismong fisherman ang nagsasabing Vietnamese. Kumustahin lang natin. Yun, ang dami na rin Dami na. So kahit na nasira na yung ibang bahura, marami pa rin huli. Meron pa rin, sir. Dadaingin lang to, sir. Meron pa rin. Natitira sa tira-tira ng mga Vietnamese. Marami ba sila dito? Meron, sir. Minsan dito nag-compressor sila paggabi. Minsan, to yung dilamita. Nakakalungkot naman. Patay na mga corals natin dito.